napag-usapan natin ang patungkol sa salpukan ng light at darkness itong sila Milim at Zillenius, kung saan eventually ay si Milim ang panalo. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So nag-fail nga itong si Zillenius na i-devour itong Stardust nitong si Milim, kasi itong Stardust daw na ito ay hindi kayang i-control ng kahit na sino unless ay kaya nilang i-analyze ito. Nag-fail itong si Zillenius sa may pag-devour niya, pero nagawa naman itong si Zillenius na i-block itong atake. Kaso lang, nagtamo siya ng damage. Hindi naman ganun kalaki ang damage na natamo nitong si Zillenius dito. Kayang-kaya pa rin ng body niya na may regenerate ito at kayang-kaya pa rin niya na ipagpatuloy itong kanilang laban. Hindi naman makakaapekto ang damage na natamo niya kanina para ipagpatuloy itong kanilang battle ni Milim. Kasi halos parehas naman sila nitong si Milim na nagtamo ng damage in some way. Kasi itong si Milim nga ay nagsuffer naman ng mental exhaustion, habang itong si Zillenius naman ay physical wear and tear. Isang salpukan pa lang yon. Isang salpukan ng seryosong atake nilang dalawa. After ng salpukan na yon, tumayo itong si Zillenius at napatanong siya sa kanyang sarili na kaya niya daw ba talagang ipanalo itong laban na ito. Kasi mukhang mas malakas pala itong si Milim compared sa kanyang expectation. Itong si Milim nga daw kasi ang anak ng creator at meron daw balita na halos ang lahat daw ng lakas ng creator ay minana sa kanya nitong anak niya, at mukhang hindi pa rin daw naiipakita nitong si Milim ang lahat ng kanyang makakaya. May itinatago pa daw ito. Sigurado daw dito itong si Zillenius kasi nakita niya ang nangyari dun sa may naging barren lands na pinaglabanan dati nitong sila Milim at Negi Crimson. Well informed itong si Zillenius patungkol daw doon. Tinawag daw itong land na ito na Desert of Death. Ang laban na yun ay nangyari more than 2,000 years ago na, pero hanggang ngayon ay contaminated pa rin ng dense magicules ang kanilang lupa. Malakas na daw ang power ng Dragonova nitong si Milim, pero sigurado daw itong si Zillenius na hindi sapat ang Dragonova para mag-deal ng ganun kalakas na damage. Ibig sabihin lang daw nun ibang atake ang ginamit doon nitong si Milim, kaya meron pa daw talaga itong itinatago. At dahil hindi sigurado itong si Zillenius kung ano ba yung tinatago na yon nitong si Milim ay hindi siya mapakaling ngayon, kaya ang iniisip nitong si Zillenius ang mag-retreat na lang muna. Ayaw niya kasi na siya nga ang panalo, pero naisacrifice niya naman ang lahat ng nasa sa kanya. At sa tingin nga nitong si Zillenius ngayon delikado na ipagpatuloy pa itong laban na ito, kaya na-force itong si Zillenius na gumawa ng isang decision. Ngayon punta naman tayo sa may point of view nitong si Carrera. Humili nga siya ng powers at ang sumagot sa hiling niya na ito walang iba kung hindi itong si Lieutenant Kondo. Biglang nagpakita itong si Kondo dito at pabiro nitong sinabi kay Carrera na nag-fail daw ata yung pagkamatay niya, tapos ngumiti itong si Kondo. Nag-reply naman sa kanya itong si Carrera at sabi nito naisamon daw dito itong si Kondo kasi hindi daw siya good enough para talunin ang kanilang kalaban. So basically kailangan niya daw ng tulong nitong lieutenant na ito. Ang dahilan pala kung bakit naisamon dito itong si Kondo dahil naka-activate ang King of Heroes nitong si Masayuki. Hindi pala isang image lang dito itong si Kondo. Meron siyang physical body. Siya ay isang digital life form, katulad ng mga inisamon nitong si Rudra na sila Granbell at Damrada. Napakaduya talaga nitong ultimate skill na ito. Pero dahil dito nakareceive itong si Carrera ng reinforcement sa pinakang critical nila na situation. Tapos nagsalita itong si Kondo na sana daw hindi ipakita sa kanya nitong si Carrera na nangihina na daw siya ngayon, kasi nakakaya naman daw yon dahil itong demon daw na ito ang tumalo sa kanya. Nag-reply naman sa kanya itong si Carrera na oo naman daw. Balak pa lang daw sana niya na durugin itong si Pelyod into smaller pieces. Kaso dumating daw dito itong si Lieutenant Kondo. Ngumiti na lang itong si Kondo nung narinig niya ang reply nitong si Carrera. Tapos sabi niya dito mabuti naman daw. Then tumingin itong si Kondo sa may golden gun at sinabi niya kay Carrera na ipapahiram niya daw sa kanya ang kanyang powers. And of course tinanggap naman ni Carrera itong offer na ito. Sabi ni Carrera why not daw. Tatanggapin niya daw ang powers na ibibigay nitong si Kondo sa kanya. Hindi na inisip nitong si Carrera ang pride niya bilang isang demon, kasi alam niya ngayon na kailangan talaga nila ng tulong. Imbis na mainsulto mukhang tuwang-tuwa pa nga itong si Carrera dito
Kondo kasi malakas ang powers na ibinigay nitong si Kondo sa kanya. Tapos nagtanong kay Kondo itong si Carrera na ano daw ang plano nitong si Lieutenant Kondo. Siya na daw ba ang tatalo sa malakas nilang kalaban? Napaka-unreasonable ng demand nitong si Carrera na ito. Pero since kakampi na naman nila ngayon itong si Lieutenant Kondo, bakit daw hindi nila ito patulungin? Nagulat itong si Kondo sa sinabi nitong si Carrera. Tapos nag-reply siya. Sabi niya, alam niya daw na malakas naman siyang fighter. Pero kahit daw na malakas siya, hindi niya pa rin daw kayang talunin itong si Pelyod na mag-isa. Napaka-realistic dito nitong si Lieutenant Kondo. Although kakarating niya lang sa may world na ito, calmly niyang ina-analyze ang kanilang situation. Tapos based on that, nag-come up siya with a very rational decision. Sabi nitong si Kondo, hindi niya daw ito kayang talunin ng head-on. Pero mabuti na lang daw. At ngayon, hindi ito sa kanila nakafocus. Kasi ang attention nga nitong si Pelyod ngayon na kina Obera. Kaya kung hindi daw nila kayang manalo in a straightforward attack, gamitan na lang daw nila ito ng panduduya. After sabihin yon nitong si Kondo, inilagay niya ang kamay niya sa may kamay nitong si Carrera. Sa ginawa pala nitong si Kondo na yon, inilagay niya ang kanyang power sa may golden gun na nasa may kanang kamay nitong si Carrera ngayon. Nagulat itong si Carrera dito. At sabi ni Carrera, medyo nakakahiya daw. Kasi all of a sudden, nakipag-holding hands itong lieutenant na ito. Sabi naman ni Kondo, shut up daw. Hindi daw ito ang time para mag-joke si Carrera ng ganon. Akala ni Kondo, nagjo-joke na nahihiya itong si Carrera. Pero tunay pala na nahihiya talaga siya. Dinismiss nga lang siya ni Kondo. Pero tama naman yung lieutenant dito. Kasi nga, nasa kalagitnaan naman talaga sila ng isang important na battle. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.